Uy, kumusta kayo? Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamaganda at pinakamakahulugang kwento ng paglikha dito sa Pilipinas. Kasi alam nyo, ito'y higit pa sa isang alamat. Para itong isang bintana kung saan masisilip natin ang ating kultura at pagkatao. Kaya tara, samahan nyo akong tuklasin ang hiwaga sa likod ni ng malakas at maganda. O sige, para masimulan natin to, balikan muna natin ang pinakaumpisa, yung hiwaga bago magsimula. Kasi, naisip niyo ba, paano kaya inimagine ng mga ninuno natin yung simula ng lahat? Paano nagsimula ang mga tao? Dito na pumapasok ang kwento, isang napakasimbolikong istorya. At ito talaga yung tanong, di ba? Sigurado ako, sumagi na to sa isip mo kahit isang beses. Saan nga ba talaga tayo galing? Para sa mga ninuno natin noon, yung sagot hindi pa galing sa mga libro ng siyensya. Galing yon sa isang napakasimple pero sobrang gandang kwento. Sige nga, subukan nating isipin. Isang mundo na walang tao. As in, wala. Walang traffic, walang matataas na gusali, walang ingay. Puro katahimikan lang. Parang isang blankong canvas, no, na nagaantay lang na may magpinta. Sa simulang-simula na yon, dalawang bagay lang daw ang meron. Yung langit sa itaas at yung dagat sa ibaba. Sila lang dalawa ang magkasama, ang mga original witnesses kumbaga sa isang mundong wala pang kahit na anong laman. Pero sa gitna ng lahat ng katahimikan na yan, may isang kislap ng buhay. May isang nilalang na gumagalaw, palipad-lipad lang sa pagitan ng langit at dagat. Isang ibon na hindi niya alam, siya pala ang magiging susi, ang mag-uumpisa ng lahat. At dito na tayo sa pinaka-exciting na part, ang pagusbong sa kawayan. Paano kaya nangyari na ang isang simpleng ibon lang na pagod na naghahanap lang ng mapagpapahingahan ay siya palang magiging instrumento sa paglikha ng mga unang tao? Interesting, no? Tara, alamin natin. Isipin nyo na lang yung pagod ng ibon. Walang katapusang lipad sa gitna ng napakalawak na karagatan at himpapawid. Siguradong desperado na siyang makahanap ng kahit ano, kahit maliit na sanga lang, para lang maipahinga yung mga pakpak niya. Tapos, sa wakas, may nakita siya. Isang maliit na pag-asa. Sa di kalayuan, may natanaw siyang isang kawayan na matatag na tumutubo sa dalampasigan. Yun na! Yun yung naging safe haven niya sa gitna ng kawalan. Dito na nagsimula ang magic. Kasi habang nagpapahinga siya doon, may narinig siyang kakaibang tunog. Parang may boses galing sa loob mismo ng kawayan. Dahil sa pagtataka, tinapik-tapik niya. Lalo niyang narinig yung boses na parang humihingi ng tulong. Kaya tinuka niya na mas malakas. Tuka lang siya ng tuka hanggang sa biglang crack! Nabiyak yung kawayan. At mula doon sa nabiyak na kawayan, lumabas na yung pinakahintay nating mga bida. Siyempre, kilala nyo na sila. Walang iba kundi sina malakas at maganda, ang mga unang tao ayon sa ating alamat. Ayun nga, tulad ng sabi sa kwento, mula sa biyak na kawayan, lumabas ang dalawang nilalang. At yung ganda dito, hindi lang isa, kundi dalawa agad. Isang lalaki at isang babae. At take note, sabay silang isinilang mula sa iisang pinagmulan. At syempre, binigyan sila ng pangalan. Yung lalaki, siya si Malakas, yung simbolo ng katatagan at lakas. At yung babae naman, siya si Maganda, na kumakatawan sa kariktan at kagandahan. At doon, nagsimula ang lahat. Sila ang naging mga unang magulang, yung pinagmulan ng lahing Pilipino. At ayon sa napakagandang alamat na to, ng buong sangkatauhan. Ang ganda, di ba? Okay, so ayun yung kwento. Pero hindi pa tayo tapos. Kasi ang mas mahalagang tanong, ano ba talaga yung aral sa likod nito? Bakit ba mahalaga pa ring pag-usapan to sa panahon ngayon? Yan yung susunod nating alamin. So isipin natin, sa likod ng simpleng kwento ng isang ibon at isang kawayan, ano ba talaga yung gustong iparating sa atin ng mga nino natin? Anong aral dyan ang buhay na buhay pa rin hanggang ngayon? May ilang mahahalagang aral dito. Una, yung shared origin. Dahil sa isang kawayan sila galing, paalala ito na konektado tayong lahat. Pangalawa, at ito yung pinakamahalaga para sa akin, equality, yung pagkakapantay-pantay. Pansinin nyo, sabay silang lumabas. Walang nauna,
walang nahuli. Nilikha silang magkatuwang, partners. At pangatlo, yung complementary nature, na ang lakas at ganda ay dalawang bahagi ng isang buo. Sa madaling salita, ang sinasabi ng alamat na to, yung ideal na pagkatao natin ay nasa balanse ng lakas at ganda. Hindi pwedeng isa lang ang meron ka. Kailangan natin pareho para maging buo. You need both strength and beauty to be whole. At ito na siguro yung pinaka-powerful na mensahe ng buong kwento. Hindi mas mataas, hindi mas mababa. Magkapantay. Period. Isang napakalinaw na paalala na dapat yan ang pundasyon ng ating lipunan. Pagkakapantay-pantay. Kaya iiwan ko sa inyo itong tanong na to. Sa medyo magulong mundo natin ngayon, paano natin isasabuhay ang aral ni na malakas at maganda? Paano natin sisiguraduhin na yung diwa ng pagkakatantay-pantay ay hindi lang mananatili sa isang magandang alamat? Isipin nyo, salamat sa pagsama nyo sa akin.